una sa lahat. Sa pool sa CCTV, ang tatlong lalaking yan sa labas ng isang bilyaran sa Caloocan. Maya-maya pa, biglang binaril ng lalaking nakaitim ang lalaking nasa harap niya. Kung ano ang motibo ng suspect sa krimen, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! DepEd kinundina ang pagpatay sa 14 anyos na estudyante sa Talisay, Cebu. Biktima, nagsasagot ng learning modules ng pagbabarilin sa kanyang kwarto. Lalaki at kanyang 4 taong gulang na anak, patay matapos pagbabarilin sa labas ng kanilang bahay sa Dolores, Abra. 3 araw na transport strike simula sa Lunes, kasado na. Grupong Pisto nanindigang hindi titigil sa pagpasada kahit pa magkahulihan pagkatapos ng consolidation deadline. Barko ng China namataan sa 2 araw ng balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at France. Mga planta ng yelo magdamagan ng operasyon dahil sa mataas na demand ngayong sobrang init ng panahon. At kasal sa Quiapo ni Angeline Quinto sa kanyang non-showbiz boyfriend, star-studded. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa loob ng bilyaran sa Caloocan. Nagkainitan daw ang dalawa dahil sa pustahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa kuhang ito ng CCTV, tinutulak ng lalaking nakaputing sando ang isang lalaking nakaitim habang may nakasunod sa kanila na isa pang lalaki. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang tila nakikipagsagutan ang lalaking nakaitim. Ilang saglit pa, bumalik ang isa sa mga lalaking nakasando, kasunod naman ang lalaking nakaitim. Biglang binaril ng malapitan ng nakaitim ang lalaking nakasando. Agad bumulagta ang biktima. Nangyari yan sa labas ng isang bilyaran nitong Miyerkules sa Mabini Street, Barangay 26, Caloocan City. Ang suspect, mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Dead on the spot ang biktima na kinilalang si Mark Martin, 37 taong gulang. Ayon sa mga nakakita sa krimen, nagkainitan daw ang dalawa dahil sa pustahan sa bilyar. Nagkamunan na po silang dalawa ng suntukan. Ito na po, ngayon nagpakita ko ng baril yung tao. Alam na po, sabi po ni Mark, sige, ugutin mo yung baril mo, basta ipuputok mo. Ayon sa salaysay ng mga kaanak, pauwi na sana ang biktima bago mangyari ang insidente. Yun nga lang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng magkabilang panig na nauwi sa hamunan at lumabas nga sila dito sa bilyaran, saka nangyari ang pamamaril. Dayo lang ang biktima sa lugar pero wala naman daw itong ibang kagalit doon. Ang asawa ni Mark, labis ang paghihinagpis sa sinapit ng mister. Hindi karapat-dapat yun nangyari talaga sa kanya. Kaya hustisya po ang kailangan talaga namin. Yun na lang ang pwede naming ibigay kasi yung buhay niya wala na. Sa investigasyon ng Caloocan Police, isa umanong seaman ng suspect, kaya't inalerto na rin ng pulisya ang Bureau of Immigration sa pagkakakilanlan ng gunman. Ongoing follow-up po kami kasi nga po meron pa kaming lead kung saan po nagtatago ito. Nakikiusap din po kami sa kamag-anak niya. Naisuko na lang po siya na rin sa suspect, isumuko na lang para maharap niya itong kaso na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Magkakasana naman ang panibagong transport strike ang grupong Piston mula sa Lunes hanggang Miyerkules bilang protesta sa nalalapit na deadline ng PUV consolidation. Giit pa ng grupo, hindi sila titigil sa pagpapasada kahit na magkahulihan pa. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. PUBMP! Ibasura! Ibasura! PUBMP! Yan ang paulit-ulit na panawagan ng mga tsuper at operator
laban sa isinusulong na PUV modernization program ng pamahalaan at bilang protesta laban sa nalalapit na deadline ng PUV consolidation sa April 30, magkakasa ng 3 araw na malawakang tigil pasada ang transport group na Piston. Simula yan sa Lunes, April 29 hanggang sa Martes, Mayo 1. Ang gusto nating modernization, pag-agresibo, makabayan, tunay, abot kaya na pamasahe ng mamamayan. Yun yung gusto nating modernization. Hindi raw sila titigil sa pagpasada, magkahulihan na kung magkahulihan. At ang uno ay sabi nila, paghuhulihin na raw yung mga jeep. Karapatan ng mamamayang Pilipino na maglingkod sa sambayanan. Kung kaya't kahit pa matapos ang deadline, hindi titigil sa pamamasada ang mga driver at operator. Nakiisang samahan ng mga manggagawa sa hinaing ng Piston, lalo't marami umanong tsuper at operator ang posibleng mawalan ng trabaho dahil sa PUV modernization. Dagdag sahod at prangkisa, panawagan ay pagkakaisa. Sa darating na Labor Day, sa Mayo 1, isang operator na si Angelica sa mga nangangamba kung paano matutustusan ang pag-aaral ng 4 na anak sa oras na tuluyang i-phased out ang mga traditional na jeep. Mahal po namin ang aming mga asawa na lumaban. Masakit po sa loob namin. Diyan na po kami kumukuha ng pang-araw-araw namin sa aming pamilya. Tapos, ganun lang po ang gawin sa amin ng gobyerno. Pero may ilang tsuper naman ang mas pipiliing mamasada pa rin sa mga araw ng transport strike gaya ni Tatay Pedrito. Baka ito ng araw ang kanyang huling pasada. Dapat bigyan nila kami ng mga paghahanap buhayan. Ganun sana ang gawin nila. Hindi yung pagka tinanggal nila to, saan naman kami pupunta? Paano yung pamilya namin? Ano yung gagawin namin? Ang mga commuter naman, nagpaplano na ng diskarte sa 3 araw na walang papasadang jeep. Si Camille, baka raw mag-motorcycle taxi muna. Sobrang init pa naman. Na 17 lang pamasahe ko papuntang Rotonda, magiging 92. Ayon naman sa Kilosang Mayo 1, pwede pa rin naman nilang bawiin ang tigil pasada sa isang kondisyon. si Bongbong Marcos, ibasura niya yung PUBMP. Yun lang po ang natatanging makakapagpahinto sa pagkakaisa ng mga commuter at ng mga malilit na driver at operator. Tinatayang aabot sa 100,000 mga tsuper at operator ang makikiisa sa malawakang tigil pasada sa susunod na linggo sa Metro Manila. Hinihintay rin ng grupong Piston ang desisyon ng Korte Suprema sa inihain nilang petisyon na temporary restraining order laban sa PUV modernization program. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng Victory at Mactan. Dinaluhan din ng Pangulo ang groundbreaking ceremony ng Mactan Expo Center na magiging sentro raw ng trabaho at turismo sa Cebu. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-500 at 3 anibersaryo ng kadaugan sa Mactan o Victory at Mactan ngayong araw, nag-alay ng mga bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos sa bantayog ng bayaning Lapu-Lapu sa Mactan, Cebu. Dinaluhan din ng Pangulo ang reenactment ng The Battle of Mactan. Dito ipinakita ang pagdating ng mananakop na si Ferdinand Magellan kasama ang kanyang hukbo mula sa Espanya sa dalampasigan ng Mactan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin Pangulong Marcos na patuloy pa rin ang laban ng mga Pilipino laban sa kahirapan at problema sa kalusugan. Na ang solusyon ay hindi dahas o armas. Nangangailangan ito ng ating katapangan, ng ating pagkilos at higit sa lahat ang ating pagkakaisa. Present din sa pagdiriwang si House Speaker Martin Romualdez, Cebu Governor Gwen Garcia at ilang lokal na opisyal ng Cebu. Dumalo rin ang Pangulo sa groundbreaking ceremony ng Mactan Expo Center sa Mactan, Newtown. Dito itatayo ang mga gusali ng mga kumpanya sa sektor ng Business Process Outsourcing o BPO. Mayroon ding mga hotel at kondo. Kaya bukod sa trabaho, magiging sentro rin ito ng turismo. We learned a new term today. Workcation. Ngayon ko lang narinig yun . But these are the concepts that make for a livable community. This township will further strengthen the city's position as a major destination for key business events, both local and international.
that will be a source of pride not just for Cebu, but for the entire country. Nasa 1.5 billion pesos ang inilaang pondo para sa 30 ektaryang proyekto. Layo nitong mas mapaunlad pa ang meetings, incentives, conferences and exhibitions o MICE tourism industry ng probinsya. Sa Mactan Expo Center nakatakdang gaganapin ang ASEAN Summit sa 2026. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Ito naman, good news mga kapatid, may nakaambang rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, 30 hanggang 40 centavos ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 10 hanggang 20 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay punsod ng pagtaas ng supply ng langis sa Amerika at paghupa ng tensyon sa Middle East. Susunod, barko ng China bumulaga sa ikatlong araw ng balikatan exercises sa West Philippine Sea. Pagpatay sa 14 anyos na estudyante sa Talisay, Cebu, kinondena ng DepEd. At mga ice plant, 24/7 ang operasyon sa dami ng order ng yelo ngayong sobrang init ng panahon. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Kinundena ng Department of Education ang walang habas na pamamaril sa estudyanteng nagmo-module sa loob ng kanilang bahay sa Talisay, Cebu. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Dugo ang unan at gamit sa papag. Yan ang naiwang bakas sa nangyaring pamamaril sa Talisay City, Cebu. Kahapon ng umaga ng pagbabarili ng isang estudyante habang nagsasagot ng module sa kanilang bahay. Kinilalang biktima na si Jacqueline Reponte, 14 na taong gulang. Naisugod pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Blanco pa ang pulisya sa motibo sa krimen pero mayroon na raw silang person of interest. We have considered maraming anggulo dito. Tingnan natin yung mga possibilities to resolve the crime. The investigation is still ongoing. If there is involvement on the schools, lahat. Kinundina naman ng Department of Education ang walang habas na pamamaril sa estudyante. Ayon sa DepEd, walang kahit sinong estudyante na mangamba sa kanilang kaligtasan habang nag-aaral sa kanilang bahay o sa paaralan. Nababahala rin ng DepEd sa anilay mga serye ng pagpatay sa mga minor de edad sa bansa, lalo na ang mga kababaihan. Nananawagan ng ahensya sa mga otoridad na aksyonan agad ang ganitong klase ng karahasan para masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mag-aaral. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tricycle at saka kotse, wasak dun sa likod Nakuna ng video ng motoristang ito ang nangyaring aksidente kahapon sa San Pablo City, Laguna. Inararo ng isang pick-up truck ang kotse at 2 tricycle na nasa kabilang linya. 6 ang sugatan, kabilang ang mga driver ng mga sasakyan at 2 pasahero ng isang tricycle. Ayon sa San Pablo City Police, nakatulog ang driver ng pick-up. Nangako naman itong sasagutin ang lahat ng gastusin sa ospital ng mga biktima. Kita naman sa CCTV footage na ito ang pagsalpok ng motorsiklo sa isang pampasaherong jeep. Nangyari ang banggaan yan sa Lucena City, Quezon nitong Huwebes. Nagkasalubong sa tulay ang jeep at motor nang biglang mawalan ng kontrol ang rider. Patay ang rider ng motorsiklo habang sugatan naman ang angkas niya. Kasalukuyang nakakulong ang driver ng jeep sa custodial facility ng Lucena City Police. Arestado naman ang dating treasurer ng isang barangay sa Northern Samar. Nanlustay umano ito ng pondo ng barangay noong 2022. Nahuli siya nitong Miyerkules sa barangay ng Marikina sa pagtutulungan ng Quezon City at Northern Samar Police. Nagpaalam lang daw itong magbabakasyon pero nagtago na pala sa Metro Manila. Humangging magbigay ng pahayag ang suspect na naharap sa kasong malversation of public funds. Inaayos na ng Quezon City Police ang paglipat ng suspect sa Northern Samar. Yan ang Frontline Roundup. Hannibal Talete, News 5. Samantala, 2 barkong pandigma ng China ang namataan sa west of Palawan habang isinasagawa ang balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at France. Hindi naman lumapit ang mga barko kaya nagpatuloy ang Navy drills. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid.
Tuloy-tuloy pa rin ang naval drill sa balikatan exercises ng Pilipinas, Amerika at France sa West Philippine Sea. Pero sa gitna ng pagsasanay, may ibang barkong namataan. Sa ikatlong araw ng Balikatan 2024 exercises, nandito na nga tayo sa west side ng Palawan at pasado alas 8:30 ng umaga ay namataan itong isang Chinese vessel dito sa aking likuran. Sabi ng Philippine Navy, kanila na itong na radio signal challenge pero wala pang tugon ang mga personnel doon sa loob ng naturang barko. Ayon sa Philippine Navy, 2 nautical miles lang ang layo ng Chinese vessel sa BRP Ramon Alcaraz kaninang umaga. Ito ang Dongyao AGI 793 na isang surveillance ship. Pasado alauna ng hapon, isa pang Chinese vessel na naman ang namataan. Lumapit ito ng 3 to 4 nautical miles sa BRP Ramon Alcaraz. I think they are an electronic warfare vessel and we saw them since last night. Sa kabila nito, hindi naman daw banta sa kaligtasan at operasyon ng balikatan exercise ang mga namataang foreign vessel. We assess first if they are hazards to safety and then we do the usual procedure. Are they hazards, sir? Right now, no. Agad namang rumonda ang Philippine Navy chopper sa paligid ng Chinese vessel. Ang naturang pagpapalipad ng chopper, bahagi pa rin ng aktibidad ngayong araw. Nagpatuloy rin ang cross-deck landing activity. Di tulad kahapon na may kasamang French Navy chopper, solong lumipad ang Philippine Navy helicopter. Pagsasanay raw ito sa ating mga piloto para sa tamang onboard ship landing at emergency response drill. Inaasahang mas magiging maaksyon pa ang mga susunod na araw ng balikatan. Dahil sa unang pagkakataon gagawin ito sa labas ng territorial waters ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa gitna ng balikatan na pag-usapan ang issue sa South China Sea sa pagpupulong ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa ilang opisyal ng China. Sa kanilang pulong sa Beijing, iginiit ni Blinken na handang makipagtulungan ng Amerika sa China para mapanatili ang bilateral relation ng dalawang bansa. Iginiit naman ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na dapat respetuhin ng Amerika ang kanilang mga interes at huwag makialam sa internal affairs ng China, gayon din sa kanilang soberanya at seguridad. Samantala, sa isang pahayag, iginiit naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na wala silang alam sa kahit anong internal agreement sa China tungkol sa Ayungin Shoal mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Wala rin daw silang naging kontak sa kahit sinong opisyal ng China mula noong nakaraang taon. Matatanda ang sinabi noon ng Chinese Embassy na alam ng kasalukuyang administrasyon ang tungkol sa umano'y kasunduan sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ni Teodoro, ang mga pahayag ng China ay propaganda lang para malihis ang atensyon ng mga Pilipino sa totoong issue sa West Philippine Sea. Hindi raw papasok sa anumang kasunduan ang ating pamahalaan na makokompromiso ang soberanya ng Pilipinas na pinagtibay ng 2016 arbitral ruling. Susunod, mga ice plant tambak na sa mga order ng yelo ngayong sobrang init ng panahon. Star-studded na kasal ni Angeline Quinto silipin. At kilalanin ang furry friends sa Los Baños, Laguna na pampatanggal stress ng mga estudyante. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend! Mga kapatid, ano ang pantanggal stress ninyo? Well, sa UP Los Baños sa Laguna, to the rescue ang furry friends sa mga estudyanteng stressed sa ACADS. Kilala natin sa report ni Mondi Lopez. Mas lalong stress ka na ba sa init ng panahon? Don't you worry! UPLB got you! Sa kanilang programang Animal Assisted Intervention, bidang-bida ang mga therapy dogs. Meet Luca at Bobby, ang partners in crime na stress reliever ng mga isko at iska. Gaya na lamang ng kolehiyalang si Karen, patong-patong na raw ang stress mula sa major subjects niya. As an engineering student, very hirap po ako sa ACADS. Usually po kasi madami kaming exams and syempre heavy po sa math yung subjects namin. So kailangan talagang mag-distress kasi mas mahirap mag-aral if tuloy-tuloy ka na nag-aaral. At para ma-achieve ang #StressGoAway, pause for a break muna siya after ng klase niya.
With the events po na ginagawa natin dito sa program natin ay nagkakaroon ako ng something na ilo-look forward sa isang linggo. Sa isang linggo, ang dami naming exam. At least may ilang araw na magdating ng ganitong araw, meron tayong program with the dogs, pwede tayong mag-interact sa kanila, na hindi lang ako mag-aaral. The moment na makita mo yung aso na nakangiti din, parang na-alleviate talaga yung feelings mo na kahit ang lungkot-lungkot ko ngayon. LDR feels naman ang faculty member ng UPLB na si JP sa kanyang misis na nasa Maynila. At para bawas stress at lungkot, ang alagang si Luca ang forever niyang kasama. Dinadala ko siya sa research lab ko. Nakaka-stabilize din siya ng emotion or ng yung kalma lang. Dahil nais ni JP na maibsan ang anxiety sa UPLB community, this Luca is for everybody. Masocialize siya lalo sa mga estudyante at saka basta kahit sino actually. Basta may treat ka nga, lalapitan ka niya. Madali siyang makarelate sa mga students, lalo pag stress sila. Aliw ko aliw ang human-animal bonding dito. Mapapa-henlo, fur friends and humans tayo. Ako po sobrang natutuwa talaga kasi parang nababawasan talaga yung stress ko. Cute po siya. Dito tayo ngayon sa Learning Hub kung saan makikita nyo sa likod ko ang mga estudyante na nag-wifi, nag-aaral, magawa ng mga assignment. At syempre, ito na rin yung lugar para maka-encounter nila ang isa sa mga pet therapists na si Luca. Close up ni Luca dahil meron ako. Luca. Ayun, oops, teka. Diba? Laway na laway. Pero, yun, nakaka-relax talaga siya. Ayon sa isang pag-aaral, 35% ng Pinoy Gen Zs ang nakararanas ng depression at 16% naman ang nakararanas ng anxiety. Talagang sakto itong libreng pet therapy ng UPLB. Isang baksak naman dyan. Meron kami tinatawag na pause for a break. Lahat naman ng sessions namin ay almost 1 hour lang. So yung mga estudyante, busy sila, lalong-lalo na dito sa Learning Hub. Para mag-break muna sila, pupunta sila doon sa tinatawag namin na AAI Corner. So andun din yung mga therapy dogs, pwede silang maki-interact with the dogs para lang mas ma-relax sila. Tapos babalik na uli sila sa kanilang mga ginagawa. Pero teka, ano naman kaya ang say ng mga eksperto sa positive impact ng mga doggos? Itong pet-assisted therapy ay highly effective sa mga taong nakakaranas ng anxiety, depression, and even stress. Ito ay dahil yung interaction natin mismo sa ating mga pet ay nagpo-prompt sa brain natin to release happy hormones na nakakatulong to regulate our moods. Sa usaping stress, dapat laging fighting, lalo na't nandyan ang ating mga kabarkada. Woof! Moandy Lopez, News 5. Makararanas pa rin ng delikadong heat index o damang init ang ilang lugar sa bansa bukas. Kanina nga umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan. 45 hanggang 46 degrees Celsius naman ang naranasan sa 7 iba pang lugar sa bansa. Sa taya ng Pag-asa, 48 degrees Celsius pa rin ang posibleng maramdamang init bukas sa Dagupan, Pangasinan. 47 degrees Celsius sa Bacnotan, La Union at Apari, Cagayan. 46 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Cagayan at Etiague, Isabela. Habang 45 degrees Celsius naman sa bahagi ng Ilocos Sur, Olongapo City, Cavite, Camarines Sur at Capiz. Nasa 43 hanggang 44 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa mahigit 12 lugar sa bansa bukas. Babala ng Pag-asa, posibleng magdulot ng heat stroke ang heat index na 42 hanggang 51 degrees Celsius. Kaya stay hydrated mga kapatid. Tumaas ang demand sa yelo ngayong sobrang init ng panahon. Ang ilang ice plant sa Batangas, tambak na ang order at 24/7 na ang operasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Ngayong sobrang init ng panahon, patok ang mga pampalamig. Halo-halo sa malamig. Name it, I will take it. Dahil intense ang init. Pero siyempre, di yan kompleto kung wala ang pangunahing sangkap, ang yelo. At para makita kung paano yan ginagawa, dinayo namin ang ice plant na ito sa bayan ng Padre Garcia sa Batangas. Ipinasilip sa amin ni Tita Mendoza, ang operations manager ng Unicool Ice Manufacturing, ang proseso ng paggawa ng yelo.
Mula sa water source, dadaan sa purification ng tubig para masigurong malinis. Dediretso yan sa tangke, saka dadaan sa mga water pipes o tubo patungo sa mismong ice machine para magawa ang yelo. Siyempre po, ginagamit po itong lahat sa mga pagkain. Tulad po ngayon, ang mga malimit po naming sinusupply ay lahat ng food industry. Hiwalay ang makina para sa mas malalaking yelo na kung tawagin ay block ice at yung dito sa tube ice. Inaabot ng halos 30 minutes yung buong proseso sa paggawa ng tube ice at sa loob naman ng isang buong araw, umaabot sa 10 tons ng yelo ang nagagawa ng makinang ito. Ilalagay naman sa styro o sako ang yelo saka titimbangin. Sunod namang ilalagay ang napak na yelo sa cold storage na ngayon ay kakaunti ang laman dahil sa sobrang taas ng demand. Dasin po talaga punong-puno po ito dati. As in, wala po kayong makikitang space. Dahil dito, 24/7 na ang operasyon ng ice plant. Patok daw kasi talaga ang yelo, mapa-tube o block ice ngayon tag-init. 150 pesos ang kada sako ng tube ice na nasa 25 kilos. Yan din ang presyo ng kada piraso ng block ice. Dito naman po sa Padre Garcia, bayan namin ng Padre Garcia, mostly po lahat naman po ng mga milk tea and lahat ng food shop, kami na po yung nagsusupply. Humahabol na rin si Black Ice kasi nga po yung mga crush ice, marami po kasi ngayon nag-experiment yata ng mga halu-haluan. Patunay lang yan na para sa ilan, ice is life ngayong summer. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosecon, News 5. Susunod, sa viral yan ang kakaibang diskarte ng isang pamilya para magpapresko ngayong sobrang init. At Jennie ng Blackpink may collab song kasama ang South Korean rapper na si Zico. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Update naman tayo sa mga umiinit na tapatan sa NBA playoffs. Gumawa na kasaysayan ang Minnesota Timberwolves matapos nilang makatatlong straight na panalo kontra sa Phoenix Suns. Unang beses na naka 3-0 sa playoffs ang Minnesota franchise at pinangunahan ni Anthony Edwards ang panalo nila. Kanina matapos makapagtala si Ant-Man ng 36 points, 9 rebounds at 5 assists. Hindi sapat ang 28 points ni Bradley Beal at 25 markers ni Kevin Durant ng Suns. Susubukan ng Wolves na magwagi sa Game 4 ng Best of 7 series sa Lunes, 9:30 ng umaga, oras dito sa Pilipinas. Napuno ng mga sikat ang kasal ni Angeline Quinto at kanyang non-showbiz partner. Nasa frontline ng balitang yan si Johnny Alipoon. Star-studded ang kasal ng singer-actress na si Angeline Quinto at kanyang non-showbiz partner na si Non-Rev Daquina. Nagpalitan sila ng I Do sa Quiapo Church itong Huwebes. Sa video na shinare ni Angeline, present sa kanilang wedding ang mag-asawang sina Sarah Geronimo at Mateo Godicelli. Pati na ang mga batikang singer na sina Regine Velasquez Alcacig, OG Alcacig, Eric Santos, Martin Rivera, Jaja Padilla, at Bogoy Drilon. Present din ang celebrity dermatologist na si Dr. Vicky Bello. At syempre, ang maid of honor na si Vice Ganda. Maraming naantig sa message ni Vice sa newlyweds, lalo na kay Angeline. Meron po akong kapatid na Angeline din ang pangalan, pero bata pa lang siya, pinawi na siya sa pamilya namin. At feeling ko din siya talaga yung nawawala akong kapatid. Sinurpresa naman ng kanyang glam team si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D sa kanyang 29th birthday. Inayusan siya ng glam team pero hindi niya raw akalain na magkakaroon ng surprise party. First time daw ito kaya laking pasasalamat ni Michelle sa kanyang team. Dagdag pa ni Michelle, 29 is looking bright. All love. At
Another Pinoy Pride moment. Ang linglang cast member na si Ruby Ruiz may major role sa isang Hollywood film. Ang multi-award-winning Filipina actress ang bibida sa feature film na First Light, directed by Filipino-Australian na si James J. Robinson. Iikot ang kwento sa isang madre, played by Ruby, na mapipilitang komprontahin ang kinaanibang relihiyon matapos ang pagkamatay ng isang construction worker. Bago ang First Light, naging bahagi rin si Ruby ng international film na Expats kasama ang Hollywood star na si Nicole Kidman. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Lipon, News 5. Pumanaw na ang playwright at stage director na si Floy Quintos sa edad na 63. Inanunsyo ito ng kanyang pamilya sa social media kaninang umaga. Ayon kay Selena Quintos, heart attack ang ikinamatay ng direktor. Isang Palanca Award-winning na manunulat si Quintos. Nakilala siya sa kanyang mga sikat na dula tulad ng The Condiment Party at Angry Christ. Nakaschedule namang ipalabas ang kanyang bagong play na Grace simula May 25 hanggang Hunyo. O ito, Nikki, Andre, may tanong ako sa inyo, no? Paano ba kayo nananatiling cool ngayong sobrang init ng panahon? Eh ako talaga, pala aircon ako ngayon. Hindi na ako magkukunwari pa. Taas na kuryente na ito. Yun lang talaga. Ako nagsiswimming dahil may swimming pool sa Kondo. Oo. Ako naman, aircon din talaga. Dati hindi ako pala bukas ng aircon eh. Ngayon Yun nga hindi. eh, walang choice. Kailangan. Susunod na lang natin kakarapin yung bill natin. Eto kasi merong kakaibang diskarte ang isang pamilya sa South Cotabato. Alamin natin sa report ni Brian Basa. Paypay rito, paypay roon, inom ng malamig na tubig o magbabad sa aircon. Yan ang mga diskarte ngayon ng mga kapatid natin para maigsan ang matinding init. Ibahin nyo ang bahay na ito sa South Cotabato. Meron itong sprinklers, hindi sa bakuran, kundi sa bubong. Ang padre de pamilya na si Melesio Paduhinog Jr. ang nakaisip nito. Hindi kasi ako makatagal sa sobrang init. Yung nag-allergy po ako, yung sa kamay na yung parang rashes, kumbaga nung tulad sa mga bata ba, parang ganun. Yung sa mga leeg, sa mga kamay ko dito. Mahigit 2 dekada na silang nakatira sa barangay Ambalgan, Santo Niño. Pero dahil hindi nila afford mag-aircon, naisipan ni Tatay Melesio na bumili online ng sprinklers. Pangatlong beses ko na itong bili. Para sabi ko lang yung doon lang sa mismo ng bubong lang ang mabasa. Para siguradong malamig sa loob. Sulit na sulit dahil hindi raw lalampas sa 1,000 piso ang nagastos nila sa 4 na sprinklers. Nakaisip din ng paraan ng pamilya para hindi lumobo ang kanilang water bill. Yung sa dating puso namin, yung sa pressure pump pa, yung nilagyan ko yun ng pressure pump. Ayun, nandun sa kinabit. O di ba? Astig! Dahil sa matinding init ng panahon, lumalabas ang diskarte at pagkamalikhain ng mga Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Bakit natutusin? Baka nga mas mura naman yung bill sa tubig kaysa sa kuryente. Mais nga eh, di ba? Pero magagalit yung mga taga-kondo ko pag naglagay ako ng mga sprinkler sa building. Yun lang, damay-damay. Damay-damay. Sila. Katulad na lang ng pagkatuwa namin, meron na tayong bagong kasama. Ngayong Maraming hapon. salamat. O, diba? Yes, Nikki, at yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.